At ng Hebreo ay bagamat hindi po siya nagpakilala, ngunit mayroon ding ilan na nagsasabing si Apostol Pablo daw ang sumulat ng aklat na ito. Ngunit sa Reformed churches ay wala po silang nakitang katibayan kaya't nanatiling unknown yung author ng aklat na ito. Gayunpaman, ito ay kapakipakinabang sa bawat bumabasa at nag-aaral dahil ito ay kinasihan pa rin ng Diyos upang ito'y ating magamit sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya. Tulad nga ng sinabi doon sa aklat po ng ikalawang Timoteo sa chapter 3 verse 16, ang sabi doon, ating basahin muna, kaya't gaya ng sinasabi, ay mali po. Chapter 3 verse 16 ng 2 Timothy. Ito po yung sinasabi. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Yan po yung sinasabi doon sa 2 Timothy. Kaya't ang lahat po ng nasulat sa Biblia na ito na siyang salita ng Diyos pagmula po sa Genesis hanggang sa Revelation ay kinasihan ng Diyos. Ito ay kumpleto na, hindi na rin maaaring dagdagan at hindi na rin pwedeng bawasan. At dito mga kapatid, sa binasa po ng ating deacon na siyang MC natin ngayon, dito sa Hebreo chapter 4, verse 11 to 13, yung ating focus lamang po dito ay dito sa verse 11 hanggang verse 13. Ngunit bago po rito dumating ang author ay nauna nang sinabi niya rito sa chapter 3 sa verse 7, doon po siya nagsimula na ang kanyang topic doon yung kapahingahan ng bayan ng Diyos na siyang ipinangako niya sa kanila, na kung saan ang kanyang kinuhang reference dito sa kanyang topic na ito ay mula pa doon sa kasaysayan, yung nangyari doon sa kasaysayan kung paano yung mga Israelita na kanyang pinalaya mula sa pagkaalipin sa bansang Ehipto. At sila po ay kanyang ginabayan hanggang sa sila'y makatawid doon sa pulang dagat na nahati. At nung sila'y makarating na doon sa kabilang ibayo ng dagat na iyon, yun na yung simula ng kanilang paglalakbay. At yun na yung naging entry point nila patungo doon sa ipinangakong kapahingahan. At doon nagsimula yung kanilang paglalakbay patungo doon sa kapahingahang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ngunit ipinapakita dito ng may akda kung ano yung nangyari doon sa kasaysayan. Yung failure ng mga Israelita nung time na yon, upang ito ay muling ipaalala sa atin. Itong sulat ng may akda rito, ito po ay isang paanyaya. Paanyaya ng bawat mayroong pandinig upang pakinggan natin ang salita ng Diyos na maipapangaral. Dahil ang pakikinig, sabi nga dun sa Romans chapter 10 verse 17, sa pakikinig doon dumarating yung pananampalataya. At sa pananampalataya ay sa pakikinig ng salita ng Panginoong Hesukristo. So ano ba itong salita na ito na sinasabi dito po sa verse 12 na siyang ikalawa nating focus? Dito po sa verse 12 ating muling babasahin sa aking Biblia sa salin po ng English na NIV version. Ang sabi po rito sa verse 12 na ito,
For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So sa bawat pangangaral, mga kapatid, ang puso ng tao ang siyang inaadresan. Sa bawat pangangaral ng salita ng Diyos, dito rin natin kukunin yung ating pinaka-topic, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng bawat nakikinig. Yun po yung ating topic mula po rito. At yung ating dalawang major points po dito, una, yung mga nakapakinig at sumampalataya. At yung pangalawa naman, para makuha na ninyo yung ating preaching is, yung mga nakapakinig, ngunit hindi sumampalataya. So dito na po tayo sa ating first major point, yung mga nakapakinig, dahil yung paanyaya ng may akda rito ay yung paanyaya ng pangakong kapahingahan, na kung saan ang tinutukoy doon sa unang sa kasaysayan, yung paglikha ng Diyos. Sa loob ng 6 na araw, siya po ay gumawa. Linikha niya ang lahat ng bagay. At nung 7 araw, sabi ng may akda rito, ang Diyos ay nagpahinga. So ang tinutukoy niya doon is yung araw ng pamamahinga, which is the Sabbath day. And the Sabbath day is Lord's Day, and the Lord's Day is today. Ito po yung araw ng pagsamba sa Panginoon, kung saan tayong lahat din naman ay gagawa sa loob ng 6 na araw, at itong 7 araw na ito, nung time na yun kasi ay pang 7 araw. Yun yung araw ng Sabado. Pero dahil tayo ngayon ay narito na sa bagong tipan, yung first day of the week is Sunday. So yun na po yung Lord's Day na tinatawag na Sabbath Day nung time na yon. At ito yung araw ng pamamahinga kung saan ang Diyos ay ating sasambahin at ating bibigyan ng papuri. At dito, sa bawat pangangaral po ng salita ng Diyos, ang lahat ng mga nakakapakinig, mayroon pong 2 uri ng puso na ipinapakita dito ng may akda. Yung isa po, yung mga nakapakinig at sumampalataya. Yan po yung sinabi kanina doon sa Book of Romans na ating binasa. So, ano ba itong salita ng Diyos na bakit mayroon itong kapangyarihan? Una po, atin pong munang tignan itong Word of God na ito doon sa John chapter 1 verse 1. So alam na natin yan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung Word na ito yung title pala ng Panginoong Hesus. Siya pala yung salita na nagkatawang tao na sinasabi din dyan sa chapter 1 verse 14 ng aklat ng John. Kaya't itong salita ng ito, magmula pa lang doon sa Genesis, ang ipinapahayag dito ay patungkol sa Panginoong Jesucristo hanggang dito sa aklat ng Revelation. That the Word of God is the power of God. And the Word of God, or the written Word of God, is the Word of truth. And the Word was God. And the Word of God is the highest authority. And this is the title of the Lord Jesus Christ. So dito sa lahat ng mga nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, dahil ito yung ipinapahayag ng salita ng Diyos, yung ebanghelyo ng Panginoong Hesus, yun po ay good news, yun po yung mabuting balita, at yun po yung salita ng Diyos. At lahat ng mga nakapakinig doon, sumampalataya sa Kanya, mayroon pong pagbabagong naganap sa Kanya. Yung puso niyang dating matigas ay nabago
pinalitan po ng malambot na puso. Ngunit sa pagkakilala natin sa Panginoon, sa pagsampalataya natin sa Kanya, una po, doon ay pinaging matawid na tayo. Kung paano yung mga Israelita noon, dahil sila po ay given na sila ay anak ng Diyos, sila ay piniling bayan ng Diyos, sila ay pinalaya mula sa pagkalipin ng bansang Ehipto, tayo naman na mga sumampalataya sa Kanya ngayon na pinaging matuwid, pinalaya na rin tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ngunit yung paglaya ng mga Israelita doon na siyang naging pinapakita nung may akda rito ay hindi po naging ganap. Hindi po sila ganap na malaya dahil sa katigasan po ng kanilang mga ulo at patuloy na sumusuway sa salita ng Diyos at hindi po sila sumasampalataya. Gayon din naman mga kapatid, pinapakita sa atin na yung ating paglaya din mula sa pagkaalipin sa kasalanan dahil sa ating pagsampalataya nung tayo nakapakinig ay hindi rin ito ganap. Kahit kung paano si Moises ay patuloy na nangangaral noon sa kanila, sa kanilang paglalakbay noong time na yun, dahil yung plano ni Moises upang makita nila at makilala nila ang Diyos at para maging ganap yung kanilang paglaya. Hindi sila ganap na malaya dahil alipin pa rin sila ng kasalanan. Tayo rin naman, hindi pa rin tayo ganap na malaya dahil nakikipaglaban pa rin tayo sa kasalanan. At yung ating pakikipaglaban sa kasalanan, kailangan natin ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ito, tulad ng ating binasa doon sa book of 2 Timothy, ay napapakinabangan saan? Sa pagtuturo, sa pag-rebuke, sa correction, sa pagsasanay. Yun po yung sanctifying works or yung sanctifying power ng salita ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya. Kaya't yung pakikinig sa salita ng Diyos ay tuloy-tuloy. Wala po itong katapusan hanggang sa katapusan na tayo'y mamatay na. Yun na po yung time na ma-stop na yung ating pakikinig. Ngunit yun yung ipinapakita dito ng may akda. Na yung ating pakikinig, dito tayo tinatabasan ng salita ng Diyos, dito tayo nire-rebuke, dito tayo kinokorek, upang maging ganap tayong malaya sa kasalanan, sa pagkaalipin sa kasalanan. Yun yung sanctifying works o yung pinaging matuwid tayo, yun po yung justification at yung sumunod po ay sanctification. Kung kailangan nating dumaan sa proseso ng sanctification na yan, hindi po pwedeng minsanan lang. Pinaging matuwid tayo ng Diyos at tapos na. Okay na yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ng may akda rito. Kailangan nating dumaan doon sa sanctification na yon dahil yun yung proseso ng Diyos upang maging ganap tayo. Patungo saan? Sa glorification. Yun po yung tatlong ipinapakita. From justification, sanctification, and glorification. Yan yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa bawat nakapakinig at sumampalataya. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi dito ng may akda, mula pa lang dun sa chapter 3, verse 7 and 8, kapag narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. So ganito kasi yung nangyari doon sa kasaysayan, yung mga Israelita nung time na yon. At inulit niya ulit doon sa verse 15 na sinasabi niya, kapag inyong narinig ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. At inulit niya ulit dito sa chapter 4, verse 6. Kung bakit paulit-ulit na sinasabi niya ito dahil patuloy na bumabagsak sa pagsuway yung mga Israelita noon at gayon din naman tayo. Hindi po pwedeng hindi tayo makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos dahil ito yung magbibigay sa atin ng
at ng tibay ng ating pananampalataya upang mapaglabanan natin ang kasalanan, upang hindi tayo madaya ng kasalanan. Ito yung binibigyan ng diin ng may akda. So dito, mga kapatid, iba kasi yung naririnig doon sa nakikinig. Yun yung isa sa ipinapakita po dyan ng may akda. Naalala ko pa, nung ako po ay nag-aaral, nung nasa high school po ako, yung aming teacher, habang nagtuturo siya sa harap, nagsasalita siya, naririnig namin, nagsasalita siya, pero yung katabi ko, nagkukwentuhan kami. Bigla na lang lumagapak sa amin yung eraser. Sa gitna namin, at nagulat kami at nag-pay attention kami. Sabi niya sa amin, kung ayaw nyo makinig, mabuti pa lumabas na lang kayo. Sumunod, binato ulit kami ng tiyok. So nag-pay attention na lang kami. So yun yung ibig sabihin nung mayakda rito. Kapag narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso dahil ang ibig sabihin dito ng mayakda, kailangan nating ituon yung ating pakikinig. Kailangan nating unawain, intindihin yung ipinapahayag ng Diyos sa atin. So sabi niya dito sa verse 11 na siyang, ito po yung kanyang conclusion from verse 11 to 13. So basahin po natin yung verse 11. Sabi niya, let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will perish by following the example of disobedience. Sa ibang salin po sa NKJV ay diligent. So yung diligent dyan, mga kapatid, yung sigasig ng pakikinig o yung sigasig para sa kapahingahan o sa kapahingahan na ipinangako ng Diyos. Isa sa ipinapakita dyan ng may akda po is yung habang may panahon pa. Habang may panahon pa, huwag na nating sayangin yung pagkakataon. Yun po yung ibig sabihin, yung diligent na yan. Na kung saan, huwag tayong tabangan sa pagdalo, sa pakikinig ng salita ng Diyos, huwag tayong magpaapekto sa sitwasyon o sa mga nangyari. Kailangan nating tuloy-tuloy yung ating pagsunod. Kasi itong mga Israelitang ito, sinabi dito yung kanilang hindi pagsunod. Bahagi ng pagsunod natin sa utos ng Diyos ay pagsamba sa araw ng kapahingahang ito. Narito na tayo, ito na yung entry point natin, katulad ng mga Israelitang iyon, na nung sila'y nakatawid doon sa dagat na pula, yun na yung entry point nila. Doon na nagsimulang mangaral si Moises sa kanila. Ngayon ito rin, andito na tayo, nakikinig na tayo ng salita ng Diyos, ito na yung entry point natin patungo doon sa ipinangakong kapahingahan ng Diyos. Although in-enjoy na natin itong kapahingahang ito, pero napapagod pa rin tayo sa ating paggawa. Kailangan pa rin natin ng pahinga. Sa pagtulog natin sa gabi, masarap ang mamahinga. Pero pagdating sa church, huwag na tayong matulog dahil hindi na iyon ang pamamahingang sinasabi. Ang pamamahingang sinasabi rito ay spiritual, na kung saan, kung paanong tayo ay nagtatrabaho, nabigyan tayo ng lakas, kumakain tayo, yung atin ding mga kaluluwa kailangan ding kumain ng salita ng Diyos upang magkaroon din ng lakas, upang tayo ay mayroong lakas na labanan ang kasalanan. Spiritual yung sinasabi rito ng may akda. At yung isa pa na sinasabi rito na tatlong ulit din yung sinabi, yung therefore. Ano po? Dito pa lamang sa verse 1, sinabi niya, therefore, since the promise of entering His rest still remains. At sa verse 6, sabi niya, since therefore, it remains that some must enter it. At dito sa verse 11, let us therefore.
So yung word na therefore dyan, ito isa ring pagdidiin, mga kapatid. Kaya nga, maging masigasig tayo sa ating pagsamba, pagdalo, at sa pakikinig ng salita ng Diyos upang hindi na maulit yung nangyari sa kasaysayan. Yun yung sinasabi ng may akda rito. Dahil yung nangyari sa kanila sa kasaysayan noon, lahat ay bumagsak. Bago dumating yung 40 years ng kanilang paglalakbay, silang lahat ay naubos, maliban lang kay Joshua at kay Caleb. Yung mga old covenant people doon namatay. 21 years above. At ang natira lamang is yung mga 20 years below. Sila yung mga new generation. At sila yung mga nakapasok doon sa promised land, doon sa lupang ipinangako, yung ipinangakong kapahingahan, kung saan sila yung pinangunahan ni Joshua nung time na yon. Ngunit dito, mga kapatid, pinapakita pa rin ng may akda na yung pagbagsak ng mga Israelita noon, ini-encourage niya tayo na huwag na sanang mangyari sa atin nung nangyari noon. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi, kaya nga. Therefore, kailangan nating maging masigasig sa lahat ng mga mabubuting gawa, sa mga spiritual na mga means and graces, yung mga pananalangin, lahat ng mga spiritual na gawain, kailangan nating maging masigasig. Dahil lahat ng ito ay mahalaga. Yun ang sinasabi ng may akda rito. So yung ikalawa nating major points, yung mga nakapakinig ngunit hindi sumampalataya. Itong mga nakakapakinig ng salita ng Diyos na ito, patuloy pa rin silang inaanyayahan ng Panginoon. Kahit na patuloy silang nagmamatigas noon, kaya nga umabot sila ng 40 years ng paglalakbay. Dahil kung tutuusin, ilang araw lang yung lalakbayan nila, naroon na sila sa kanilang paroroonan, doon sa ipinangakong kapahingahan, doon sa promised land na iyon. Pero pinaabot ng Diyos ng 40 taon yung kanilang paglalakbay dahil patuloy pa rin silang inaanyayahan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ni Moises ng salita ng Diyos. Ngunit patuloy din yung pagtigas ng kanilang mga puso. So ganun kasi yung ating nature, mga kapatid. Lalo na kung ang tinatamaan sa atin yung ego natin o yung ating kasalanan, madalas tayo nangangatuwiran. So ganun yung puso ng mga taong ito na nakakapakinig, ngulit walang pananampalataya. Patuloy na nagmamatigas yung kanilang mga puso. Sunawa, huwag itong mangyari sa atin. Yun yung naisiparting sa atin ng may akda rito. At kung bakit umabot yung 40 years ng kanilang paglalakbay, kasama na dyan yung disiplina ng Diyos. Dinidisiplina na niya sila upang sila'y matutong makinig, matutong magpasakop, matutong magtiis at matutong sumunod. Pero walang nangyari sa kanila, kaya't lahat sila ay bumagsak. So ito yung nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, na makita bilang mga sumampalataya na sa Kanya, yung 4 na uri ng pusong tunay na binago, yung pusong handang makinig, pusong handang magpasakop, pusong handang magtiis alang-alang sa Panginoong Jesucristo at pusong handang sumunod. Kaya ito isa sa utos ng Panginoon. Remember the Sabbath day. The Sabbath day is the rest day. Ito yung araw ng pamamahinga, and the Lord's day. Dapat natin bigyan ng halaga ito. Kung tayo'y tinatabangan na sa pagdalo dahil sa nangyari, huwag nating tignan yung nangyari na yun. Huwag nating tignan yung mga
nakaraan na pangyayari dahil lahat ng yun ay niloob ng Diyos, yun ay kalooban ng Diyos. Dapat tayo magpasakop doon sa kanyang kalooban na yun. Katulad din nung nangyayari sa mga Israelita na yun. Lagi silang nakatingin, mas maganda pa nga doon eh. Mas mabuti pa rin doon, nakakakain kami doon kaysa dito. So puro reklamo yung kanilang mga ginagawa nung time na yun. At yun, doon sila bumapagsak. Doon tumitigas yung kanilang mga puso. Kahit naririnig nila yung salita ng Diyos, hindi tumatanim sa kanilang mga puso, hindi sila sumampalataya, kaya't hindi rin sila makasunod. So anong nangyari? Sila po ay hindi umabot doon sa ipinangakong kapahingahan. Ngunit ang masakit dito mga kapatid, habang ipinapangaral kasi ang salita ng Diyos, inihahayag nito yung laman ng ating puso. Inihahayag niya ang lahat sa atin, lahat ng ating mga kasalanan. Inihahayag niya ito. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. At kung makita natin ito, yung mga sumampalataya, wala silang ibang gagawin kundi mag-humble down sa Diyos. Ako ito, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. Pero yung mga nakapakinig na hindi sumampalataya, masakit ito Mahirap yan, mabigat na pangangaral. Yan yung sinabi ng mga nagpapanggap na mga maging disipulo ng Panginoong Hesus doon sa aklat po ng John sa chapter 6. Kung paanong sila ay patuloy na sumusunod sa kanya nung time na yon dahil nakita nila nung nagpakain siya ng 5,000 katao. Sabi nila, Panginoon, kami rin, susunod kami. Gusto namin maging disipulo mo. Pero nung nangaral siya patungkol sa, sinabi niyang, ako ang tinapay ng buhay. Malibang kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ano ang sabi ng mga nakapakinig doon? Mabigat na pangangaral yan. Sino ang makakaintindi niyan? Pero lahat sila ay tumalikod. Yung kanilang pagtalikod, paglakad, papalayo sa Diyos. So yung mga sumampalataya, yung paglakad nila, papalapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang 12 alagad, kayo rin ba? Gusto niyo rin niyang umalis? Ano ang sagot ni Simon Pedro noong time na yon? Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salita. The Word. The Word of God. Yung salita na nagbibigay ng buhay, mga kapatid, nasa Panginoon. At siya mismo yung salita. At yung wisdom ng salita ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Kung paano siya po ay, nung siya ay tinukso ng dyablo, nung time na siya po ay tinutukso, ginamitan siya ng salita ng Diyos. Ngunit ano yung kanyang sinabi? Nung sinabi niyang gawin mong tinapay ang batong yan, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So ang salita, mga kapatid, ay buhay. Ang salita ng Diyos. Ang sabi nga rito sa ating binabasa, buhay. Sa Tagalog na version po tayo, sabi niya, ang salita ng Diyos ay buhay. Pero yung Diyos kasi nating sinasamba ay buhay. Ang Panginoong Hesus ay buhay. And at the same time, nagbibigay ito ng buhay. Alam niyo po, yung talim na ipinapakita doon ng may akda, yung razor sharp, nung itabak na yon, yung talim na yon, yung ini-emphasize po nun, dahil sabi niyang higit na matalas, yung salita ng Diyos ay mayroon po itong kakayahang bumuhay at pumatay ng ating kaluluwa. Kaya nga sinabi nga noon sa pangangaral,
Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng inyong katawan. Matakot kayo sa mayroong kakayahang bumuhay ng inyong kaluluwa, ay ng inyong katawan, at bumuhay ng inyong kaluluwa. Mga kapatid, kung patuloy na magmamatigas tayo sa ating pakikinig at hindi natin ito uunawain, hindi natin ito iintindihin, hindi tayo mag-pay attention, mabigat po. Ano pong sabi diyan? Sa verse 13, nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Mga kapatid, dahil at the end of the day, lahat po tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. At doon ay hindi na tayo tatanungin ng Diyos kung ano ang ating ginawa. Siya na yung mismo yung magsasabi kung ano yung ating mga ginawa. Dahil batid niya ang lahat sa atin. Sabi niya, walang natatago. Lahat ay alam niya ang laman ng ating puso at isipan. Hindi natin ito mapagkakaila sa Kanya. Hindi tayo makapagtatago sa Kanya. At higit sa lahat, hindi tayo makakatakas sa Kanyang paghatol. Yun po yung warning na ibinibigay ng may akda rito. Warning against unbelief. Kung paanong yung mga Israelita nung time na yon, kung bakit hindi sila nakapasok doon sa ipinangakong kapahingahan because of their unbelief. Mga kapatid, hinahamon tayo na may akda rito. Naway, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Be diligent, as the author said. Sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo na pong lahat ay manalangin. O manaming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming napakinggan. Nawa, O Diyos, ay nagbigay ito sa amin ng hamon upang kami ay mamuhay at magpatuloy sa aming pananampalataya at patuloy na inyo kaming samahan, Panginoon. Patuloy na kami ay turuan, Panginoon, dahil walang ibang magtuturo sa amin, walang magre-rebuke sa amin maliban sa inyong salita. Walang magkukurik sa amin, Panginoon. Walang magtutuwid sa amin. Ang tanging salita mo lamang, Panginoon, ang siyang magtutuwid sa amin para sa iyong kapurihan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.